Ano ang totoong nilalaman ng Proclamation number 427 nitong December 21, 2023? Maraming netizens ang na-excite at shinare agad ang screenshot umano ng Proclamation 427. Sa naturang post, nakalagay na idineklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang December 22 bilang Special Half Working Day. Agad itong pinabulaanan ng Presidential Communications Office. Bagamat totoong may nilagdaang Proclamation number 427 kamakailan, fake news o hindi totoo na magkakaroon ng Special Half Working Day. Ano nga ba ang totoong nilalaman ng Proclamation number 427? Tara, alamin natin. Sa ginanap na ani ng Dangal Awarding Ceremony sa Malacanang noong February 22, 2023, matatandang hinimok ni Pangulong Marcos ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA na suportahan ang Filipino artists na nagbibigay ng malaking ambag sa pag-unlad ng sining at kultura ng bansa. Bilang tugon sa rekomendasyon ng NCAA at pagtupad ng Republic Act 7355 o Manlilikha ng Bayan Act, inilabas ni Pangulong Marcos ang Proclamation number 427 noong December 15, 2023. Dito, idineklara ng Pangulo ang 9 Filipino artists bilang manlilikha ng bayan. Pagkilala ito sa kanilang kausayan sa traditional folk arts na umaabot na sa mataas na antas ng technical and artistic excellence. Sa proklamasyon na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, kabilang sa siyam na manlilikha ng bayan si Adelita Romualdo Bagcal mula sa Bana, Ilocos Norte, na nangangalaga sa Ilocano oral traditions. Tinagurian naman bilang Sama Master of Traditional Dance si Sakinur Ain Mugong de Lasas mula sa Bonggao, Tawi-Tawi. Samantala, sa pagtataguyod ng tradisyon ng Tiboli Temuel o brass casting, kinilala si Bundos Bansil Fara. Pasok din sa listahan ng traditional weavers na sina Marife Ravidas Ganahon mula sa Malaybalay, Bukidnon, Samporonia Pagsak, Madanlo mula sa Caraga, Davao Oriental at Barbara Kibed Ofong mula sa Lake Cebu, South Cotabato. Mula rin sa Lake Cebu si Rosie Godwino Sula, isang Tiboli chanter. Kasama rin ang traditional embroiders na sina Abina Tawide Kogwit ng La Paz, Agusan del Sur at Amparo Balansi Mabanag mula sa Paracelis Mountain Province na kinilala bilang mga manlilikha ng bayan. Nagbibigay kulay sa mayamang kultura ng Pilipinas ang traditional folk arts sa pagpapahalaga sa ating tradisyon at sa mga taong patuloy na nagtataguyod rito, nananatiling buhay ang ating pagka-Pilipino. Pangako ni Pangulong Marcos, kaisa ang administrasyon sa pagsusulong at pagpapayaman sa sining at kultura ng bansa. Sabi nga niya, nagtitiwala ako na kung pauunlarin natin ang industriyang ito, higit tayo makakatulong sa paglago ng ating ekonomiya at maiaangat ang Pilipino saan mang dako ng daigdig. Sa iyong palagay, paano pa natin mapapangalagaan ang mayaman na sining at kultura ng bansa? DWIZ Research Report. Report.